Marami nga ang namangha sa latest opening ng One Piece para sa Egghead Island Arc. At aminado nga ako na isa ito sa may pinakamagagandang opening sa buong series ng One Piece. So sino ba ang nasa likod ng masterful na opening na to? Bali dalawa nga sila. At ang una na nga dyan itong si Megumi Ishitani. Sa mga hindi nakakakilala kay Ishitani siya lang naman ang nag-direct ng isa sa pinaka nag-trending na episode ng One Piece na episode 1015. Isa nga siya sa pinaka pinag-uusapang direktor at I guess na most requested director din ng mga fans kung sakali man at may hype na episode sa anime. Since siya nga ang bukang bibig sa social media. So ano ba exactly ang espesyal sa bagong opening at bakit maraming nagsasabi na maganda daw ito? Dahil ba yan sa animation? Mukhang normal lang naman yung animation, di ba? Unlike sa talagang episodes na sobrang gaganda ng graphics at effects. Bali dahil nga yan sa symbolism at visuals na ipinakita sa opening. Yung symbolism na kahit ilang segundo mo lang na makita, magigets mo na kaagad yung message na gustong iparating ng pinapanood mo. Bukod pa nga dyan yung color choices din. At syempre yung flow ng mismong opening. Dahil sino ba naman ang hindi mamamangha sa scene na to na yung 5 laban na aabangan natin sa arc na to, ginawang continuous at swabe yung flow. Sino bang hindi mamamangha sa scene na to na dahil sa nasa final saga na tayo, inisip ni Ishitani na ibuod itong mga naging outfit ng Straw Hat Pirates sa naging buong paglalakbay nila. Diba? Sa mga hindi nakakaalam, sobrang detailed nga netong si Ishitani na gumawa ng isang storyboard. Unlike nga sa mga normal lang na storyboard, itong kay Ishitani nga, talagang detalyadong detalyado. Ultimo itong pagbagsak nga ng feather kung saan ito pupunta, talagang dinetali niya. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit ganito ang kinalabasan ng bagong opening na itong One Piece. So nabanggit ko nga kanina na isa lang itong si Megumi Ishitani sa gumawa nitong opening ng Egghead Island Arc. Specifically, siya nga ang nag-direct neto. Pero sino ba exactly yung tao sa likod ng animation netong opening na to? Bali ayan naman si Masami Mori. Gaya nga nang nabanggit ko na kung si Ishitani nga ang nag-direct ng episode 1015, ang partner nga niya dito na nag-animate naman ng episode na to si Masami Mori. Yes guys, silang dalawa nga ang partner sa napakagandang episode na to. At itong combo nga ng directing ni Ishitani at animation ni Mori napansin ng Toei Animation. Sobrang ang nabilib sila kaya kung mapapansin nyo, parang similar nga yung animation netong revelation ng pangarap ni Luffy sa episode 1015 at itong opening ngayon ng Egghead Island Arc, diba? Since silang dalawa na naman nga ang may pakana neto. Ang isa pang ang nakakabilib sa animation netong opening ng Egghead Island Arc yung pag-showcase ni Mori sa colors. Wala ngang extravagant na effects o sobrang detailed na characters. Mas pinalitaw nga niya yung mga kulay. At ang naging resulta nga neto isang masterful piece na opening. So kung trip nyo pa nga ng project na magkasama itong sila Ishitani at Mori or yung sabihin na nating best partners ngayon sa One Piece animation, i-check nyo na lang itong music video ng Where the Wind Blows. Ito nga yung official soundtrack ng One Piece Film Red. At yes, sila Ishitani at Mori nga ang gumawa ng music video na to. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa Monsters or yung isa sa ginawang manga ni Oda bago niya gawin itong One Piece. Recently nga ginawa ng adaptation ng Netflix itong Monsters. Ginawan nga nila ito ng anime sa pangunguna ng ENH Production. At currently nga pinalabas na ang episode 1. Alam ko na yung marami sa inyo alam na itong Monsters kwento mismo ni Ryuma. Yung kilala nating Ryuma na hero ng Wano. At nakita natin sa Thriller Bark Arc. So basically yung kwento nito hindi ko na sasabihin pa. Since mapapanood nyo naman yan sa buong episode 1. At ayoko namang tanggalin yung excitement nyo sa panonood. Ang napansin ko nga sa anime version nitong Monster syempre maraming binago. Tulad na lang ng design ni Ryuma. Sa original source material nga which
which is yung monster na manga, plain lang yung suot dito ni Ryuma. Pero sa ngayong anime nga dinagdagan nila ito ng shades of green at dinagdagan rin nila ito ng belt na similar sa nakita nating suot ni Ryuma sa Thriller Bark Art. Sa manga nga plain lang na espada ang ginamit ni Ryuma. Pero sa anime version nga ginawa na nilang Shisui itong design ng espada niya. Yung Shisui na national treasure ng Wano at yung ibinigay mismo na espada ni Ryuma kay Zoro. So I think na yung simpleng rason lang dito dahil sa sinasabay ng monster yung pagkakano ng storya neto sa One Piece. Dahil sa title pa nga lang makikita na natin yan. Since ang buong title nga ng anime version na to ng Monsters yung 103 Mercies Dragon Damnation. Alam ko nabasa o narinig nyo na yan recently. Dahil yan nga mismo yung panapos na atake ni Zoro kay King. Yan nga exactly yung words na yan. Bali sa mga wala ngang Netflix wag kayong malungkot dahil mapapanood nyo pa rin naman itong Monsters sa YouTube. I-search nyo nga lang yung Ani1 Asia or Ani1 Philippines at makikita nyo na yung episode 1 neto. Bali ang pinaka nagustuhan ko naman na moment nung pinapanood ko to syempre yung last part or yung outro. Yung time na pinasa na ni Ryuma kay Zoro itong Shisui. Since parang sumisimbolo nga ito ng pagpapasa ng torch para sa next generation. Or kung i-consider natin yung information na kabilang si Zoro sa lineage ni Ryuma, para nga siyang simbolo na ipagpatuloy daw ni Zoro yung legend ng mga Shimotsuki. So overall nga hindi ko masasabing napakaganda ng animation netong Monsters. Not the best pero pwede na. Kumbaga sapat. Sapat in essence na nabigyan neto ng justice yung creation ni Oda. Bali excited pa nga ako sa mga next episodes kung ano pa yung maibibigay neto story-wise. At syempre curious din akong malaman kung may information ba na ipapakita patungkol sa lineage netong si Ryuma. Gaya ng may kapatid ba siya o kung ano pa. Anyway, ayan na nga yung take ko sa dalawang maugong na topic ngayong January na opening netong Egghead Island Arc at Monsters na binigyan ng anime adaptation ng Netflix. Bali sana nga na-enjoy nyo itong maikling topic natin. Kung natripan nyo nga ito, wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!